posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The Other Face of Death. Indeed, the grace of God is amazing, but what is so amazing about it and what is so gracious about the grace of God? Kung ang kabutihan at kabaitan ng Diyos ay hindi kayang tanggalin yung horror ng kamatayan, yung fear, yung ugliness, edi hindi siya talaga gracious. Napakainam that the graciousness of God be applied even to the most scary issues of life, especially death. Death is usually presented as ugly, as loathsome, scary, at kung ano-ano pa. Ang ating pag-aaral ngayon, the other face of death. Ang iba pang mukha ng kamatayan na madalas hindi natin nakikita. Salamat Panginoon dahil kayo ay Diyos ng buhay at kayo ang Diyos ng lahat-lahat ng nangyayari sa amin. Patuloy kaming nagpapasakop sa inyo, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin, linisin niyo po kami. At nang sa ganon, walang maging hadlang para kami makausap niyo heart to heart. At kami Panginoon ay mabigyan niyo ng liwanag na sa inyong puso lang nagmumula. Liberate us, empower us, strengthen us, so we can face all issues of life, even and especially death. Let your love be our strength and let your light shine upon us. Lord, be our speaker. Give us a very simple presentation of your complex and very important words. Teach us, Lord, to apply this in our daily life so that you may be real in everything we do, in everything we aspire for. Lead us, teach us, empower us. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior, we pray with thanksgiving. Babasahin po natin ang 1 Corinthians 15, 1 to 58 from the Contemporary English Version. Mahaba-habang basahin at kailangang pansinin na mabuti ang ating mga babasahin. 1 Corinthians 15, 1 to 2. My friends, Paul speaking here, I want you to remember the message that I preached and that you believed and trusted. You will be saved by this message if you hold firmly to it. But if you don't, your faith was all for nothing. Binubuksan ni Paul ang isang napakahalagang topic at ito ay ang ating pag-uusapang ngayon. At sabi niya, nais kong pansinin ninyo, tandaan ninyo yung mensaheng nadinig nyo na sa akin at inyo naman pinaniwalaan. Kayo'y ililigtas at patuloy na ililigtas ng mensaheng ito kung hindi kayo mag-aalinlangan. Kaya kailangang unawaing mabuti. The message was and is everything or nothing. 3 to 7, 1 Corinthians 15. I told you the most important part of the message exactly as it was told to me. That part is, Christ died for our sins, as the scriptures say. He was buried, and 3 days later he was raised to life, as the scriptures say. Christ appeared to Peter, then to the 12. After this, he appeared to more than 500 other followers. Most of them are still alive, but some have died. He also appeared to James and then to all the apostles. Dito, sinabi ni Paul na pinakamahalagang message ito sa lahat ng nadinig nyo sa akin. Ito ang kailangang unawain nyo at laging balik-balikan at dagdagan ng pangunawa. At kung anong mensaheng nadinig ko lang naman, ipinarinig ko rin sa inyo. At sinabi niya yon. The first message, Jesus saves. Si Jesus ay nagliligtas, si Jesus ang tagapagligtas. When accepted in faith, that truth saves from death. So kung naniniwala ka kay Jesus, siya nagliligtas, nakapagliligtas, tinatanggap mo yun at inaangkin mo, ililigtas ka nun sa kamatayan.
May pangalawang mensahe. Layered kasi yung messages parang sapin-sapin, nakakanin. The second message, Jesus died and then rose from the grave, lived again. Sabi niya, okay, si Jesus tagapagligtas. Pangalawang mensahe, namatay si Jesus, pero bumangong muli mula sa kamatayan. When accepted in faith, this truth saves from fear of death. Yung unang truth, saves from death. Yung pangalawang truth, na si Jesus ay namatay nga, pero bumangon naman, nililigtas naman tayo, hindi na lang sa kamatayan, kundi sa pagkatakot sa kamatayan. Kasi kung nakarating na rin si Jesus doon, dumaan na siya at nalampasan niya, at ang kanyang mga tagasunod ay tagasunod lang, therefore dadaan din doon at lalampas din, natatanggal ang takot sa kamatayan. The third message, that there were and there are many witnesses to Jesus' resurrection. Sabi niya, nagpakita siya sa napakaraming tao. Minsan nga, mahigit 500 ang sabay-sabay na nakakita sa kanya. Nagpakita siya sa kanyang kapatid na si Santiago o si James. Nagpakita siya sa mga apostoles. At marami ay nabubuhay pa nung sinulat itong sulat na ito. Hindi ka pwedeng umimbento ng ganong napakalaking kwento na may namatay na nabuhay, tapos babanggitin mo kung sino yung mga nakakita at kinausap nung bumangon na muli. Kung hindi totoo, hindi mo pwedeng sabihin yon. Dahil buhay na buhay pa yung mga taong kasali sa kwento. The third message was that there were and there are witnesses to that resurrection, and when accepted in faith, this proof saves from doubt. So tatlong kaligtasan. Kaligtasan mula sa kamatayan, kaligtasan mula sa takot sa kamatayan, at kaligtasan mula sa pagkaduda na nabuhay nga muli si Kristo. Kasi itong tatlong takot na ito can consume a person. You can be devastated and consumed by your fear of death, by death itself, or by your doubt in the resurrection of Jesus. Kahit alin lang sa tatlong yan, ang hayaan mong tumakot sa iyo, mawawalan ka ng sigla, lakas, pag-asa. Verse 8. Finally, He appeared to me, even though I am like someone who was born at the wrong time. Sabi niya, hindi lang sa kanila nagpakita, sa akin man. Napakarami naming witnesses. Sabi, kahit parang ipinanganak ako ng di kapanahunan, kasi kumbaga parang medyo kulelat na tong si Paul huli na nung nagpakita sa kanya, natapos na yung resurrection, wala na yung physical body ng Panginoon, doon naman nagpakita sa kanya. Kaya sabi niya, parang hindi man lang ako nasa panahon, pero sa akin man, nagpakita. Paul adds his voice and his testimony to the resurrection of the Lord. Everyone agreed on this teaching, the resurrection. Everyone. And if you read the New Testament very carefully, not everyone always agreed on everything. May mga disagreement yung si Paul at si Peter, may disagreement si Barnabas at si Paul, may disagreement si ganun at si ganun. Kasi mga bata pa sa pananalig, bagong-bago itong katuruan na ito, sinesettle pa nila at pinoproseso, marami silang disagreement noon tulad din ngayon. Kaya pag ginawa nating model yung mga disciples nung araw, pag ginopya natin sila ngayon, magkakaroon din tayo na disagreements. Kasi sila man nun, meron But there is one teaching that nobody disagreed with. Everybody was united, the teaching that Jesus died and rose again. Kasi ganun katotoo, kalinaw at kapangyarihan yung nangyaring yun. Sabi ni Paul, kahit sa ibang bagay, hindi kami nagkakasundo, dito, iisa ang tinig namin. Totoo, si Jesus ay namatay at nabuhay na muli. Nadinig nyo yan sa ibang disciples at naririnig nyo ngayon sa akin. Verse 11, but it doesn't matter if I preached or if they preached. All of you believe the message just the same. Hindi na daw mahalaga kung sino nagturo, ang mahalaga ko nung itinuro na si Jesus ay nabuhay mula sa kamatayan at yan naman ay inyong pinaniwalaan ding lahat. Ako o sila, sabi ni Paul, ito ang ipinangangaral namin at ito ang pinaniwalaan nyo. So Paul says that it doesn't matter who preached the resurrected Christ. What matters was that his readers believed. Verses 12 to 15. If we preach that Christ was raised from death,
how can some of you say that the dead will not be raised to life? Obviously, meron ditong issue. Nagkakagulo sa church at Corinth dahil may mga tao ngayong naniniwala at nagtuturong, hindi naman tayo magkakaroon ng kabilang buhay. Pag namatay tayo, tapos na. End na ang lahat. At ito ang main reason kung bakit si Paul tinatalakay ang issue. Sabi niya, if they won't be raised to life, meaning the dead, then Christ Himself wasn't raised to life. Tingnan yung Paul's argument. Sabi niya, kung hindi binuhay at hindi bubuhayin ng mga mamatay, di sabihin niya na rin si Kristo hindi nabuhay. Parang, kung hindi ako nakaupo dito o nakatayo dito, hindi rin kayo nandyan sa lugar nyo. Pero dahil nandito ako, therefore nandyan kayo. Ganun katotoo yun, sabi niya. Verse 14, and if Christ wasn't raised to life, our message is worthless, and so is your faith. If the dead won't be raised to life, we have told lies about God by saying that He raised Christ to life when He really did not. Itinataya ni Paul ang lahat ng kanyang karangalan, ang lahat ng kanyang ginawa at gagawin pa, ang lahat ng ginawa ng mga disipulo at itinuro sa katotohanang si Kristo'y nabuhay na muli at bubuhayin muli ang lahat ng sa Kanya. Sabi niya, kung hindi bubuhayin ang mga mamamatay pa lang, then hindi rin nabuhay si Kristo. Pero dahil alam ng lahat noon, lalo nung panahon na yun, na nabuhay si Kristo, there is an inescapable conclusion na ang mga anak ng Diyos ay bubuhayin ding muli. There were people who believed and taught that the dead will not be raised to life. So Paul made the following equations. If the dead won't be raised to life, Christ Himself was not raised to life. But since Christ was definitely raised to life, then the dead will definitely be raised to life. That is the inevitable conclusion. If Christ wasn't raised to life, then the message of the apostles and the faith of the believers are both worthless. Sabi ni Paul, kung hindi naman pala nabuhay si Kristo tulad ng chinichismis nyo, bakit pa lahat kami ngayon nagpapagod? Iniiwan namin lahat ang aming mga ginagawa sa buhay, tinalikuran ng mga ginhawa, hinarap at niyakap lahat ng pagdurusa at hirap at panganib. Yung mga disipulo, mga iniwan ng kanilang mga pamilya, mga gawain, naglakbay kung saan-saan, ang buong buhay ibinigay. Yung mga naniniwala kay Jesus, pati buhay nila ibinibigay, hindi lang nila talikuran si Jesus, di sayang lahat yon. Ano palagay niyo sa amin? Hindi nag-iisip? Sabi niya, ba't namin sasayangin ang buhay namin para sa isang kasinungalingan lamang? Wala namang kami napala dito, wala namang yumaman dito, wala namang guminhawa, hirap at tinanong namin, ba't namin tatalikuran ng ginhawa at haharapin ang dusa para sa isang hindi naman pala totoo? Yung kapangyarihan ng argumento ni Paul ay hindi mo pwedeng iwasan. If Christ wasn't raised to life, then the apostles lied. Hindi sinungaling lahat si Pedro, si Santiago, kaming lahat sinungaling. Kasi lahat kami nagsasabing totoong nangyari yan. At hindi lang kami nagsasabi, ibinigay namin ang buhay namin sa katotohanan na yan. Ngayon, sabi niya sa Tagalog, kung ipinangangaral namin si Kristo ay muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay? Kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming mga pangangaral at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Huwag na lang kayong mag-tithes and offering. Sayang lang. Huwag na lang kayong kumanta sa choir. Huwag kayong tumugtog. Huwag kayong mag-usherette. Huwag na lang kayong mag-host ng Bible study. Huwag kayong mag-donate sa mahihirap. Huwag kayong magpakain ng mga gutom. Wala, itapon nyo lahat yan. Dahil kung hindi naman pala nabuhay si Kristo, pag namatay kayo, ending na ng lahat. Bakit pa? Sabi niya. Kung ganon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos. Verses 17 to 19, unless Christ was raised to life, your faith is useless, and you are still living in your sins. Sabi niya, kung hindi nabuhay muli si Kristo, baliwala lahat ang relihiyon nyo, nakalubog pa rin kayo sa kasalanan. Bakit? Sabi sa Bible, even our best deeds are just like filthy rags.
Kaya lang gumaganda, lumilinis, nagdiningning ang ginagawa natin dahil pinapaganda ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Pero ano mang ganda ng ginagawa mo sa buhay ngayon, kung hindi dadagdagan ng grasya ni Jesus, kulang pa rin yun. Kulang at kulang at kulang. Hinding-hindi kayo magkakaroon ng pag-asa sa buhay. Ano ang pagsisikap ang gawin nyo? Verse 18, and those people who died after putting their faith in Him are completely lost. Kawawa naman lahat yung mga sumunod. Baliwala lang pala. If our hope in Christ is good only for this life, we are worse off than anyone else. Sabi niya, kung ang napapalalang sa aming pananalig kay Jesus, para lang sa buhay na ito, lahat ng points, lahat ng benefit, para lang dito, baliwala. Masahol pa tayo sa mga mga masasamang tao dyan. So additional equations, if Christ was raised to life, sabi ni Paul, people still live in their sins. They have not been forgiven yet. They are still dead, and they are without hope. Those who believe in Him are lost. The disciples are big losers. The believers are to be pitied. Lahat tayo lugi. Kung hindi totoo na nabuhay muli si Kristo. Ano ang context niyan? Impossible that Christ did not rise. Because everything will be meaningless. At kung hindi muling binuhay si Kristo, sabi sa Tagalog, buti na lang si Paul marunong managalog, ano? Yeah. Kayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang yan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak lang. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. The strength of this negation, of course, strengthens the other side of what is being said. That of course Christ rose from the dead. Verses 20 to 24, but Christ has been raised to life. And He makes us certain that others will also be raised to life. Just as we will die because of Adam, we will be raised to life because of Christ. Adam brought death to all of us, and Christ will bring life to all of us. But we must each wait in turn. Christ was the first to be raised to life, and His people will be raised to life when He returns. Then after Christ has destroyed all powers and forces, the end will come, and He will give the kingdom to God the Father. Kailan darating yung tinatawag na end? When Christ had already completed His victory, so that you will not mind if the world ended. Ang ipinapalakot lagi ng iba, mag-e-end na lang bukas, mag-e-end na lang sa makalawa, kaya tayo takot na takot. Ang linaw ng sinabi ni Paul, pag nagapi na ni Kristo lahat ng kalaban, lalo ang kamatayan, lahat ng kasamaan, then wawakasan na ang lahat ng ito. So masarap yung wakas kasi panalo ang Diyos, panalo ang mga anak ng Diyos. Hindi nakakatakot yung wakas na yon. Okay, lagi na lang iniisip, kailan po ba ang end of the world? Lubayan mo ako katatanong niyan, sayang oras natin. Diba? Mananalo si Jesus, tapos wawasakin at tatapusin ang lahat ng kasamaan. Paul emphasized that Christ had been raised to life, therefore all others will be raised as well. In the same way that people will die because of Adam, then people will live because of Christ. Dito magaling si Paul yung gumawa ng parallel arguments, minsan bipolar arguments. Sabi niya, kung dahil kay Adan, napahamak tayong lahat, dahil kay Jesus, naligtas tayong lahat. Kung si Adan ang dinaanan ng lahat ng kasalanan patungo sa mundo, si Jesus, ang bagong Adan at huling Adan, ang dadaanan ng lahat ng paglilinis at grasya ng Diyos. Kung kay Adan tayo namatay, kay Kristo tayo mabubuhay. So there is a full circle, a perfect balancing, which God of course is famous for. Lagi ang ginagawa ng Diyos, magbalanse. Ni-negative ka nitong si Adan, papositivein ka naman nitong si Jesus. Nalugmok at nadapa kay Adan, babangon ka kay Jesus. Kompletong ikot ng buhay. So Christ first, nauna na siya, then His people will be raised to life
upon His return. This return is, of course, another interesting topic that we will not cover now. When Christ has destroyed all powers and forces, powers of sin and its twin, powers of death, the end will come. What end? The end of sin, the end of death, the end of warfare will come. Ibabalik yung pre-Adamic world. Ibabalik yung kalagayan at kaayusan bago nagkasala si Adan at si Eva. Ibabalik yun sa ganong uri ng paraiso. At pag nangyari na yon dahil nagtagumpay na ng lubos si Jesus, Jesus will submit the peaceful kingdom to God the Father. Back to the pre-sin condition. Paradise gained because it was lost. Now, there is a very interesting aside here, and don't be confused. It is the Father who will rule in eternity. Kapag nagawa na ni Jesus ang gawain ng redemption, cleansing, pagtatagumpay niya laban sa kamatayan, sa kasalanan, kasamaan, Kanya ngayon muling iaalay sa Diyos Ama ang muli pumayapa at tumahimik na buhay ng mga nilalang. It is important to note that the Son is not the Father. The Son will surrender the kingdom to the Father, and the Father will reign forever and ever. Many people get confused even in their prayers. Kung minsan nagpe-pray sa Ama, biglang si Jesus na bigla yung kausap. Linawin nyo nga kung sinong kausap niya talaga. Because these are distinct personalities. Distinct persons. Nung may mga lumapit kay Jesus, sinabi niya, teach us how to pray. Sabi ni Lord, pray like this, Our Father. In other words, prayer is directed to God the Father. And you pray in the name of Jesus. Don't be confused. Kasi minsan, ang simple-simple na nagkakapalit-palit sa buhay natin. Sabi niya, ako ba kinausap? Hindi, kayo kinausap na. Usap ko na yung Diyos Ama at Diyos Anak. Sino kausap ba? Tayo bang dalawa o ikaw? Dahil ano bang gulo-gulo naman magdasal nito mga Kristiyano na to? Kailangan malinaw yung ating simple theology. At sabi, ngunit ngayong si Kristo ay muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Paul goes on with this very interesting treatise, verses 25 to 28. Christ will rule until he puts all his enemies under his power. And the last enemy he destroys will be death. When the scriptures say that he will put everything under his power, they don't include God. It was God who put everything under the power of Christ. Nakita niyo yung delineation ng dalawang persons. After everything is under the power of God's Son, he will put himself under the power of God, who put everything under his Son's power. Then God will mean everything to everyone. There are clear and distinct identities here. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang magpapailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa lahat. So Jesus went to the world to redeem the world, to save the world, to end death and all sin and all suffering, and once that is fully accomplished, will surrender a redeemed creation to God the Father, and God will rule again like before Adam and Eve fell. Verses 29 to 34. If the dead are not going to be raised to life, what will people do who are being baptized for them? Why are they being baptized for those dead people? And why do we always risk our lives and face death every day? The pride that I have in you because of Christ our Lord is what makes me say this. What do you think I gained by fighting wild animals in Ephesus? If the dead are not raised to life, let's just eat and drink. Tomorrow we die. Don't fool yourselves. Bad friends will destroy you. Be sensible and stop sinning. You should be embarrassed that some people still don't know about God. So more argument for the resurrection of people. Sabi niya,
what's the use of baptism for the dead? It seems that at that time, some people were being baptized by proxy for the dead. Well, the Bible never said do this, but some people were doing it. Yung mga namatay na, sabi ng mga kamag-anak, naku, paano hindi nabaptize yung lola ko? I-baptize niyo po ako in the name of my lola, ako yung proxy. They were doing it. The Bible did not comment if that was good to do or bad to do. But Paul was saying, kung wala naman palang ganong kamatayan, ba't ginagawa pa ng mga taong ito nagpapabautismo pa? Wala naman pag-asa pala yung namatay na. Ang ibig sabihin na naman ni Paul, talagang meron sa pagsisikap ng iba na maging retroactive yung kanilang kalinisan at kaligtasan, pati nangamatay na by proxy, pinapabautismuhan. Of course, we don't do it. Minention lang sa scripture that it was being done by some people. At sabi niya, why do the apostles risk their lives to teach Christ and the resurrection? Yan ang isa sa mga napakalaking patunay na bumangon si Jesus Yung mga dating duwag niyang mga apostles, tumapang. Nagtatagulang sila at umiiwas sa gulo, biglang lumabas at nagpakilalang kami mga alagad ni Jesus. At marami sa kanila nangamatay din ng talagang mga martir. Ba't hindi sila nagalinlangan? Ba't hindi sila nagdalawang loob? Kasi alam na alam nilang bumangon. So hindi sila natatakot mamatay dahil babangon din sila. Ang ikinakatakot nila, nakabangon nga sila dito sa lupa, pero patay naman ang espiritu nila. Patay ang kanilang pananalig, patay ang serbisyo nila sa Diyos. Sabi nila, hindi bali nang mamatay yung katawan, babangon uli yan. Pero habang nakatayo ang katawang ito, ipaglilingkod sa Diyos. Ano ang pwedeng magpalakas ng loob sa tao na pati buhay niya isuong sa gulo kung hindi talagang napatunayan niya na totoo at makapangyarihan ang kanyang sinusundan? At sabi ni Paul, kung hindi bumangon si Jesus, why don't we just enjoy life? Kainin natin lahat ang pwede nating ilagay sa ating sikmura. Inumin natin lahat ang pwede nating inumin. Magpakasaya tayo. Dahil pag namatay tayo, tapos na, wala na. So lasapin na lang lahat ngayon. Of course, ang argumento ni Paul, hindi naman kasi yun ang totoo. May buhay na walang hanggan. Kaya huwag niyong ubusin ang buhay niyo sa pagsasaya lang. Hindi kayo nabubuhay para magsaya lang, maglasing lang, magpasasa lang, magpayaman, magpasarap. Although, ang lahat ng yan, sa tamang amount, gusto rin ng Diyos para sa atin. Gusto niya tayong uminom. Kaya nga niya tayo binigyan ng esophagus, para daanan ng iinumin natin at kakainin. Gusto niya tayong kumain, gusto niya tayong sumaya. Pero hindi yun lang ang kaisa-isang dahilan kaya tayo nabubuhay. Kung baga ay bonus lang yun. May katuturan ng buhay. Kaya hindi dapat sayangin. There should be balance between earthly enjoyment and heavenly service, even sacrifice. Then Paul proceeds to admonish his readers. Sabi niya, don't deceive yourselves against the resurrection. Meron yan. Don't listen to bad friends who misguide you and tell you na walang resurrection. Be sensible and believe. Stop sinning because there is a resurrection. Haharap ka sa Diyos, mananagot ka, kaya kailangan tigil-tigilan mo ang dapat mong tigilan. Simulan mo ang dapat mong simulan, ituloy mo ang dapat mong ituloy sa buhay na ito. Pahiram ang mga sandali, babawiin din at haharap ka sa nagpahiram. Dapat lahat ng ibinigay niya sa iyo, maisoli mo ng may bunga at dumami pa. At sabi niya, be ashamed that you have not taught as many people about Christ. Alam nyo na may resurrection, ba't di nyo ipamalita? Alam nyo na may buhay na walang hanggan, paano nyo natitiis? Na may mga kaibigan kayo't mahal sa buhay na hindi nyo nasasabihan. Alam nyo na ang ginagawa ng kapatiran o iglesia, ituro ito at palaguin yung mga naturuan na, ano't hindi nyo ibinibigay ang lahat-lahat ng inyong lakas, kapangyarihan, karunungan, mga tinatangkilik at ari-arian para itong agenda ng Diyos ay matupad. Paano nyo naaatim na may mga taong hindi nakakaalam nito? Yan ang sinabi ni Paul. It is to your shame that there are still people who don't know about this. Alam nyo na. Ano, silosolon nyo na lang? Nakakahiya kayo. Dapat meron kayong ginagawa. If you believe in Christ and the resurrection, how come that you are not consuming all your energy in leading people to salvation? 35 to 41. Some of you have asked, how will the dead be raised to life?
What kind of bodies will they have? Alam niyo yung tanong na ito, pangungutya, tanong nang hindi naghahanap ng sagot, tanong nang nangiinis, tanong nang nanggugulo. Sabi ni Paul sa verse 36, don't be foolish. A seed must die before it can sprout from the ground. Para kasing sinasabi ng mga kontrabida, o eto, nangayayat na to, namatay, parang bungo, natuyo na tong katawan nito, ito nagkaputol-putol na, meron pa nga kinain ng tigre, meron naman nasunog, meron kulang ang paa, merong bulag, merong mga inuod ang katawan, at kitang-kita natin itong mga bangkay, pagka nahukay natin sila, mga durug-durug na mga buto, ali-alikabok, sabi ng mga kontrabida, paano babangon yan? Kaya yung mga iba, ayoko magpa-cremate, paano naman ako bubuuin? Magkahiwa-hiwala yung mga alikabok ko, di ba? Paano yung mga kinain ng pating? Paano yung mga kulang-kulang ang katawan? Kaya sabi nila, imposibleng bumangon na muli. Paano babangon? Ang dami na nating nahukay na kalansaya. Kahit yung mga pharaoh, pag binuksan mo yung mga pyramid at mga libingan nila, nandun pa rin, hindi naman bumangon. Anong sinasabi mong babangon, ayan pa nga yung mga kalansay nila. Ito yung tinutukoy nung nagtatanong na, how will the dead be raised to life? What kind of bodies will they have? Naubos na nga. Sabi ni Paul, mga hangal kayo. Yun talaga ang nasa Tagalog Bible. Puro kahangalan ang pinag-iisip nyo at pinagtatanong. At sabi niya sa verse 36, ulitin natin, don't be foolish. A seed must die before it can sprout from the ground. Pagka ba nagtanim ka ng isang buto sa lupa, ine-expect mo yung buto na yun ang lalaki? Siyempre hindi, mamamatay yan. May ibang lalabas. Nakapagtanim na ba kayo ng munggo tapos naging toge? Nakapagtanim na ba kayo ng mais tapos nagkaroon ng mga dahon? Sabi ganun, iba yung inilulubog sa lupa, iba yung lalabas. Yung inilubog na katawan mo, nandyan yan. Pero hindi na yan ang tatayo, iba na. Ang inyo pong narinig ay ang unang bahagi. Ang ikalawang bahagi ay maririnig sa susunod na pagsasahimpapawid ng programang Day by Day. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon, PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays, sa mga day-by-day mini-bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Nobyembre, gaganapin ito sa November 3, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Kia ora, isang pagbati mula sa mga kapatiran dito sa Auckland, New Zealand. Ako po si Pastor Mervin, and if you are in Auckland, please join us every Sunday from 10 a.m. to 12 noon at 944 Mount Eden Road, 3 Kings. And in the afternoon from 4 p.m. to 6 p.m. at 247 Edmonton Road, Teatro 2, Henderson. You may also reach us by calling 021-182-5720, or you can visit our Facebook page at Day by Day Jesus Ministries, Auckland. Samahan niyo po kaming magpuri sa ating Panginoon sa ating bulwagan dito sa Auckland. Halina at ipagdiwang ang Panginoong Yesus. Salamat po! Tayo po ay dumako sa ating hiyas ng lahi. Marami pong hiyas ang ating bayan na dapat ay makilala nating mga Pilipino. At hindi lang makilala, ito ay ating ganap na itanghal at gamitin sa ating pagsambang Kristiyano. Akala kasi ng iba, pag naging Kristiyano na sila, dapat Western na.
o kaya kanluranin na ang paraan ng musika, ng pananamit, ng pagsamba. Subalit napakayaman po ng ating mga kaugalian na kung atin lamang babawiin sa mga gawa ng kaaway at sa kadiliman magagamit para po sa kapurihan ng Panginoon at para rin sa ikatatanghal ng ating lahi. Sa atin pong hiyas ng lahi ay ngayon ay ating pakikinggan ng instrumentong patatag. Ito po ay isang paglikha ng tunog at musika ng mga kalinga. Ang patatag ay isang instrumentong panugtog ng mga kalinga sa Cordillera at ito ay yari sa isang bias ng buho na biniyak pahaba para maging 2 piraso. Ang isa o 2 kaputol ng buho ay ipinapatong ng manunugtog sa kanyang 2 hita kung siya'y nakaupo at ito'y salisihan niyang hinahataw ng patpat sa isang maindayog na ritmo habang ang kanyang kamay na walang hawak na patpat ay dadampi-dampi naman dito sa mga buhong ito. Maaaring sumali ang 1 hanggang 6 o higit pang mga manunugtog na salisihan ang pasok sa ritmo, habang sila ay nakapaghahabi naman ng isang melodya. Ginagaya ng patatag ang mga musikang nalilikha ng gangsa o ang mga mumunting gongs ng mga katutubong Pilipino sa Cordillera. Ang paglikha ng musika sa ating bayan, lalong-lalo sa mga kalinga, ay bunga ng pakiramdaman at pagbibigayan ng isang grupo ng manunugtog. Hindi lang tayo lumilikha ng tunog, hindi lang tayo lumilikha ng musika, patuloy tayong humahabi ng lipunan kung saan ang pagpapahalaga ng bigayan, pakiramdaman ay kitang-kita sa paglikha ng tunog. Sa paggamit ng patatag, ang mga kalinga ay isa-isang nag-aambag para makabuo ng isang melodya. Hindi lang isang tao ang gumagawa ng melodya at ang iba ay para lamang na tagatulong o background, kundi ang lahat ay kasama. Ang patatag ay maaari nating gamitin sa paglikha ng musika para sambahin ng Diyos. Kailangan lang masanay ang ating tainga sapagkat kung bago ay parang tayo'y naninibago. Subalit ang lahat po ng tunog ay bigay ng Diyos sa sinukob. At marami nga lang tunog ang ginamit ng kaaway ng matagal na. Dapat bawiin na natin at gamitin sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Ang patatag ng mga kalinga, hiyas ng lahi, hiyas ng bayan. Bakit kapag may libing, naglalakad tayo papuntang sementeryo? Meron kasi tayong konsepto nga ng timelessness. So, kung bibilisan mo naman yung libing, natapos agad. Parang goodbye agad, madali. Ayaw nga natin ng madaling goodbye, gusto natin prolonged. Di lalo na kung huling paalam yan at dadalhin mo na siya sa kanyang libingan, pinapatagal mo pa. Kaya kahit ang lahat may kotse, may sasakyan, maglalakad pa yan. At kung minsan, kahit na halimbawa dumaan kayo sa highway, nakakotse lahat dahil malayo ang Memorial Park, pagpasok sa gate ng libingan, magbababa ng lahat at maglalakad kasi pinapahaba mo para huwag muna kayong magkaroon ng permanent goodbye.
kilay ng liwanag mula doon sa silangan. Nadarama't nakikita ang sa inyong pagmamahal. Lumalandas, humahawan, tumatanglaw sa aking daan. Nangunguna, gumagabay sa aking bala ng hakbang. Sa pagdatalyaong gabi na malamig at mainam, akin namang nalalasa ang inyong kapayapaan. Patiningning ng bituin at liwanag niyang buwan ay banayad kaya dulot ay madlang kapahingahan. Sa gabi man o sa araw, sa dilim man o liwanag, kayo ay aking kapiling sa lahat ng kalagayan. Ako'y hindi natitiis, ako'y hindi iniiwan, kaya lubos na papuri ang sa inyo'y aking alay. Sa inyo po, Panginoon, lapat itong aking loob na sumilong at pasakop, makisuno at sumukob. Sa tuwing kayo'y lalapitan ay lagi nang gumagabay, taus-pusong lumilingap sa bawat pusong sugatan. Kabutihan niyong matapat, bukas palad kung magbigay, kahit ang tulad kong abay, walang patagong anuman. Sa karilagan ng takip siling at sa kandili nyo ako'y hindi maliligaw. Datnan man ang unos sa lalim ng dilim. Kung sisikapin kong bilangin ang mga bituin, isa-isahin ko man bato sa buhangin. Walang makahihigit sa lawak ng iyong pagtingin, sa kalinga niyo pagmamahal sa akin. Alleluia, 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 Alleluia.
ako'y nagagalak sa kaligtasan niyo't habag. Pagkat paglapit ko, ngiti ang iyong bati. Hallelujah, 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 Hallelujah.
kapayapaan sa gitna man ng kapighatian, pagkat siya ang kasama, ako'y di mangangamba. Purihin ka, O Diyos, kataas-taasan, purihin ka, Jesus, magpakailanman. Siya ang Alpha at Omega, makapangyarihan. Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin buhay, siya ay buhay. Ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Nang ang buhay ko nooy laging nangangamba, ang pagluhay di ko kaya at walang patutuhan. O Jesus, nang ikaw nga ang makilala ko, ang lahat iyong pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko.
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!